A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. A blessed and a spirit-filled day to all of you, people of God. So maraming salamat din po sa ating pong minamahal at ginagalang na Bishop Brother Eddie Villanueva para po sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang estudyante na makapagsalita sa inyo, maibahagi ang salita ng ating Panginoon. Gayon din po sa ating pong Executive Vice President, Pastor Jovi, together with the husband, Pastor Sam. Ngayong pong umaga ay ating pong pagbubulay-bulay ng isang talata na nakasulat doon sa 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Subalit, salamat sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng katagumpayan sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga magulang, mga minamahal, alam niyo po ba na sa oras na ito, sa pamamagitan ng ating buhay, you are saying one of two things to other people. You are saying the Christian life works, or you are saying the Christian life doesn't work. At bilang mga tagasunod po ng ating Panginoon, kapag nakilala mo at nalaman mo ang sekreto ng pamumuhay na matagumpay, the way you live as a Christian affects not only your life, but the lives of other people as well. Ang buhay po natin, kahit hindi mo sabihin, nakikita ng iba. Nakaka-apekto rin ito sa kapitbahay natin, sa ating mga kaeskwela, sa ating mga kasamahan sa opisina, o sa mga kasamahan natin sa iglesia. Do you see why it is so important for you to be a victorious Christian? So, ngayon pong oras na ito, alamin natin what it means to be on the winning side. Nasa side po ng tagumpay. Mga kapatid, sa oras na ito, we should never be a victim of Satan. Beginning today, we should be victors in Christ. Victory, not defeat, is the privilege of those who are in Christ and those who serve Jesus Christ. Tandaan po ninyo, kung kayo, si Kristo ay nasa puso ninyo, kung isinasabuhay niyo siya, kung si Kristo ay inilagay niyo sa buhay niyo at inilagay niyo sa trono ng buhay ninyo, katagumpayan ang sa inyo, lalo't higit kung kayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. So what is meant by a life of victory? When we speak of the victorious life, we are not speaking of a life without temptation or a life of sinless perfection. Hindi po ito isang buhay na imposible ka nang magkasala, pero ito po isang buhay na pwedeng pagtagumpayan ang kasalanan. Posibleng maging matagumpay sa kasalanan. Amen? This is a provision for every Christian. Ang tinatawag po natin na a life of victory is not a life where there is no temptation. Wala nang tutokso sa'yo. Wala na yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No. Ito po is a life, isang buhay where temptation is overcome. Isang buhay na po pwedeng mapagtagumpayan ang anumang tukso sapagkat nalalaman natin na ang Diyos hindi magbibigay sa atin ng pagsubok o tukso na hindi natin kaya. God knows your load limit. Pero sabi ng Lord, there will always be a way. There will always be a way. God will always be giving a way. So, what is a victorious life? What is meant by a life of victory? It is a life of peace and joy in the Lord. Ang isang buhay na matagumpay ay isang buhay na mayroong kapayapaan na hindi na ibibigay ng mundo na ito. It is a peace coming from God. It is a peace na ang sabi doon, it is a kind of peace that we cannot explain. Ito yung kapayapaan na ibinibigay lang ng Lord. And joy. What kind of joy? This is a kind of joy that even Satan cannot destroy. Kagalakan sa Panginoon. Hindi po ito doon sa kagalakan doon sa mga makamundong mga bagay. Hindi po ito yung kagalakan sa yung mga bagay na hindi nakaluluwalhati sa ating Panginoon. It is a life of victory over sins. Dahil matagumpay ka,
meron kang katagumpayan over sins and the so-called little sins. Kahit na doon sa maliliit na kasalanan, being a fault finder, wala ka na nakita, puro mali, walang tama, di ba? Yung complaining, walang ginawa kundi mag-complain, minajor ang pagko-complain. Lack of love, yung pong inggit, envy, jealousy, unkind words, wrong thoughts, mga maling kaisipan, mga worry, anxiety, mga little sins, itong mga kasalanan na ito, nakakala natin ay maliit na bagay lang naman. Ang isang matagumpay na buhay ay isang buhay na may katagumpayan saan? Sa kasalanan, doon sa kanyang pagiging makasarili at kay Satanas. So yan, ang victorious life, it is a life of freedom from the power of sin as well as freedom from the penalty of sin. Bakit po? Sapagkat alam natin, ang kapangyarihan ng kasalanan, way back more than 2,000 years ago, nung nabayubay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, pinagdusahan na ngayon, siya ang ating substitute. He is our substitutionary sacrifice. Hallelujah! And on the cross, ang sabi po ng banal na kasulatan, habang siya'y nakabayubay, dinadala ang ating mga kasalanan, mga hirap, hindi nakuhang tingnan ng Ama ang kanyang anak, habang ang buong kasalanan ng sanlibutan ay dinadala ng kanyang anak. Pero pagkatapos na mapagtagumpayan yon ng ating Panginoon, isa sa mga 7 last words, sinabi niya, naganap na, it is done, tetelestai. Tapos na, mga magulang at mga kapatid, ang victorious life ay isang buhay na may katagumpayan sa kasalanan. Hindi dahil ikaw ang nagtagumpay, kundi ito'y dahil sa katagumpayan ni Jesucristo na nagmamahal sa atin, na bayubay, namatay, pero nabuhay na maguli doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Victorious life is a life of victory over self. Kaya nga, dahil doon sa ginawa ni Kristo, tayo ay recipients ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala, and therefore, because of that, habang we yield and we submit ourselves, tayo naman ay nagiging ganap katulad ng ating Panginoon. At katulad ni San Pablo, ay ating pong masasabing, I have been crucified with Christ. Itong self na ito, itong sarili na ito na dating makasarili, na dati ay mainggitin, na dati ay laging nagkukumpara-kumpara, o dati ay complainer, rebelde, ang sabi doon, this self, I have been crucified with Christ. Kasama na ako, itong sarili ko na ito, na napako kay Kristo. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live on, I live by the faith of Christ, of Jesus Christ, who loves me and who gave Himself unto me. So eto na ngayon, mayroon na tayong katagumpayan, hindi lamang sa kasalanan, kung hindi doon sa ating pagiging makasarili, and even kay Satan. Lagi pong sinasabi ni Brother Eddie, mga magulang at mga kapatid, ang labanang ito'y tapos na. Satan is already defeated. We Christians ought to demonstrate the defeat of the devil in our life. Amen. Kailangang maipakita na lang natin. Tapos na. Naganap na ang labanan. Tagumpay na ang bawat isa sa atin. So, a life that is not only reconciled to God by the death of His Son, but a life that is also saved through His life. Tandaan po natin, through the death certificate of the Lord Jesus Christ on the cross, it paved the way to our birth certificate. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, nandun naman tayo, nagkaroon naman tayo ng buhay na walang hanggan, na born again naman ang bawat isa sa atin. So the victorious life is a life that glorifies the Lord Jesus. Gusto mong maluwalhati ang Panginoon? Kapag ikaw ay may joy, kapag ikaw ay may peace, kapag tagumpay ka sa mga hamon sa buhay mo, kapag ikaw ay patuloy, matapat na naglilingkod sa ating Panginoon, ipinapamuhay mo yung a life that is full and meaningful, ay Zoe life. Ito po ang buhay na ikinalulugod ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Brothers and sisters, who can have this kind of life? Hindi po lang yung katabi nyo, hindi lang yung nasa likuran, hindi lang yung nasa harapan, hindi lang si pastor, hindi lang ang mga workers, any believer. And it is for you.
Hallelujah! Para sa iyo, ang buhay na ito. The victorious life is not just for a few special Christian. Hindi lang po selective ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. God has made provision for every Christian to live this kind of life. Pag titingnan niyo po, babasahin, pagbubulay-bulayan, ang banal na salita ng Diyos sa bagong tipan, ang buhay po na matagumpay ay isang normal na Kristiyanong pamumuhay. Pagka ang tao ay nararamdamang may sakit, ano ang sabi doon? Ginagawa lang nila, ipatong ang kamay doon sa bahagi ng katawang may sakit at pagkatapos ang panalangin na may pananampalataya ang siyang makapagpapagaling doon sa may sakit. And therefore, we can see ito po ay para sa bawat isa sa atin. Walang sinisino. It is for you. If you are a believer, mananampalataya kay Jesucristo, nagsuko ng kanyang buhay, pinaupo sa trono ng kanyang buhay si Kristo, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, nabubuhay ng may kabanalan, naghihintay ng matapat at matiyaga sa kanyang muling pagbabalik. Victory is in Jesus Christ. Ang sabi po ng Biblia, but thanks be to God. Salamat sa ating Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung may Kristo po kayo sa buhay, may tagumpay. Hallelujah! Hallelujah! May pag-asa. Meron pong tagumpay ang bawat isa sa atin. Victory is a gift. A life of victory is a gift coming from God. Just as eternal life is a gift. So the victorious life is also a gift. It cannot be earned. It is the gift of God. And it is offered to everyone who will receive this gift. Ang ating pong Panginoong Jesus, the Lord Jesus in a human body, triumphed gloriously in His life and by His death over sin and Satan. And now, His victorious life is offered to you as a gift to be received. That His victorious life. Bakit in-offer ni Lord ang kanyang victorious life sa bawat isa sa atin? Ang rason, so that His victorious life may be reproduced in and live out through our human bodies and to everyone else. Ang buhay na matagumpay ay ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin bilang regalo. Una, tanggapin po natin ito. Patapos nating tanggapin, ang buhay na matagumpay ay ipinagkakaloob ng Diyos upang ma-reproduce ito. Ma-reproduce, dumami ng dumami. Hindi lang sa iyo, kundi sa kapitbahay mo, kasama mo, kaibigan mo. Para sa ganun, lahat tayo ay matagumpay. Matagumpay ang ating buhay. So, we must let Him live His life in and through us. In and through us. Natatandaan ko po, yung Joshua 6:16, nung utusan ng Panginoon, ang mga tao ni Joshua, nalibutin ng 7 beses yung Jericho. And the 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, yung pang-7, yung saserdote sounded the trumpet blast, and Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Ang sabi po ng Biblia, when the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in and they took the city. Ang victory over Jericho was not gained by effort. Walls of Jericho po yun, napakatibay po noon. Ang katagumpayan over Jericho was not gained by effort and striving, but by simply trusting and being obedient to our God. That victory was a gift. Katulad din po ng katagumpayan ng bawat isa sa atin. Ang katagumpayan po, ibinigay na ng Diyos. It is, sabi po, makikita po natin, victory is a gift as well as grace sa bawat isa sa atin. Ano po ang dapat nating gawin? Tanggapin ang katagumpayan. Ipamuhay natin. Ibahagi natin. So, we can see po,
na as long as we are in this world, tayo po ay haharap sa mga choices. May pagpipilian. Kung paano si Joshua, hinarap niya ang mga anak ng Israel with a choice. Joshua 24:15, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors, whom you serve beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." This choice involves a definite conscious act of the will. May pagpipilian tayo, ang katagumpayan o ang pagkatalo. Bagamat libre ang katagumpayan, pero kinakailangan may gawin ka. And every time we are tempted to sin, if we are to experience victory, we must deliberately choose to please our Lord, Jesus Christ, who has already gained the victory for us. Every time na may pagsubok, tandaan mo, walang pagsubok na hindi mo kaya at si Kristo ay nagtagumpay na. Kung si Kristo ay nagtagumpay na, tiyak pagtatagumpayin ka rin. And He is waiting. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. And He is waiting to give the victory for us. Mga magulang, mga kapatid, the moment we choose Him, we receive His power and enabling grace. The moment we choose Him, choose ye this day, sino ang paglilingkuran mo? Dahil nandito po tayo, alam ko, your choice is right. Ang ating Panginoon, ang ating paglilingkuran. Kaya tanggapin po ninyo ang kanyang enabling power at ang katagumpayan mula ngayon hanggang sa say muling bumalik. Hallelujah! Victory is in the Lord Jesus. Maliwanag sa ating teksto. But thanks be to God who gives us the victory through Christ Jesus. So, eto po, kung paano there is a right and a wrong way to seek salvation, there is also a right way and a wrong way to seek victory. Yung iba, dahil mali ang kanilang ginagawang kaparaanan sa kaligtasan, napupunta sa maling daan. And of course, there is a right way and a wrong way to seek victory. The wrong way is to try to do it yourself. Ito yung pong maling kaparaanan. Ikaw mismo, ikaw lang ang magpupursige. Kaya ko to. Okay, carry ko to. Pero hindi yon. The right way is to let the Lord do it for you. Let the Lord do it for you. Sapagkat ang sabi ng Matthew 11:28, Come to me all ye who labor and are heavily laden, I will give you rest. Saan po tayo pupunta? Pupunta po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Hahanapin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Lahat ng pangangailangan natin, from letter A to letter Z, ipagkakaloob ng Diyos na nagtagumpay, na nagkakaloob ng katagumpayan sa bawat isa sa atin. How do we enter? How do we enter the life of victory? The conditions for entering the life of victory are just two. Number one, commit yourself to Christ. You commit yourself. All you are and all you have to the Lord Jesus Christ. Italaga mo ang iyong sarili. If you keep control of your life, then you are responsible for keeping yourself. Pero kung itinalaga mo ang sarili mo sa ating Panginoon, then it becomes His responsibility to keep you. Sabi ni Apostol Pablo, For I know whom I believe. Alam ko, kilala ko, ang aking pinaniniwalaan. And I am persuaded, kumbinsido ako, that He is able to keep what I have committed to Him, na kaya niyang pangalagaan ang lahat ng aking itinatalaga sa Kanya. Napakaganda po nito. Andun si Pablo, ano man ang naranasan niya sa buhay, na kulong, gutom, naranasan niya ang hirap, naranasan niya ang napakaraming bagay. Pero the Lord Jesus Christ was able to keep Paul and to give him victory. Paul had committed himself completely to the Lord Jesus Christ. Itinalaga mo ang kamay mo, pero ang bibig mo hindi nakatalaga. Di ba? Kailangan di ma-born again ang bibig na yan. Kailangan, itinalaga mo ang bibig mo, pero ang kamay mo, hindi mo pa rin itinatalaga. Kailangan, 100% italaga natin ang ating buong puso, ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo para magkaroon tayo ng katagumpayan. Hallelujah! Next, you must take Christ as your victory. Ano po ang ginagawa natin nung ating tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas?
Lumapit po tayo sa Kanya eh. Noong pumunta tayo sa altar, itinaas natin ang ating kamay, nagsisi tayo ng ating kasalanan, nagpakumbaba ang bawat isa sa atin. Lumapit tayo bilang isang makasalanan na walang pwedeng magawa sa ating buhay, walang pag-asa. At ang ginawa natin, nagtiwala tayo. And true enough, naligtas ang bawat isa sa atin. What do you do when you take Christ as your victory? Ganon din po, lalapit tayo sa Kanya na walang magagawa sa ating sarili. Talunan. Subalit tayo'y nagtitiwala sa Kanya. At itinatalaga natin ang ating mga sarili upang pagkalooban niya tayo ng katagumpayan. Ganon lang po yon. Kaya sa oras na ito, will you take Him as your victory right now? Taas natin ang ating kamay, Lord Jesus, I have tried and tried to live the Christian life, but I have failed. Right now, I take you as my victory. I am trusting you to give me victory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Noon tagapin niyo po si Kristo bilang tagapagligtas, paano niyo po nalaman na kayo ay naligtas na? Nalaman po natin yan by His Word. Tama po? Sa Kanyang salita, but as many as those who have received me, to them gave He power to become sons of God. Hindi po ba? John 1:12 sa Kanyang salita. So anong ginawa natin? We took God at His Word at nagpasalamat tayo sa Kanya for saving us. When you take Christ as your victory, paano mo malalaman na meron kang victory? Again, we go back to His Word. What does God says? But thanks be unto God who giveth us the victory. The word of the Lord says, my grace, my Christ is sufficient for you. Hindi po ba? And when you surrender to Christ and take Him as your victory, you have entered the life of victory. And you can say, I know my Lord Jesus is meeting all my needs right now. Because His grace is sufficient for me. And the last, how do you continue in victory? Ito po ang sekreto. Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus. And next, who giveth us the victory? 1 Corinthians 15:57. So we can see you enter into victory by yielding to Christ and trusting Him as your victory. Pero ito po, ipagpapatuloy natin ang katagumpayan by continuing to yield to Christ sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod, patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin, ang ating pong parte, bahagi natin para maipagpatuloy na maranasan ang katagumpayan na ito. Basahin ang Hebrews 12 verse 2. Let us all fix our eyes. Ano man ang mangyari, ang ating mata, ituon natin sa author and the finisher of our faith, the Lord Jesus Christ. That is our part. Yan ang bahagi natin sa pagpapatuloy na maranasan ang katagumpayan. And God's part is who giveth us the victory. Ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan, basta ituon mo ang kanyang mga mata sa kanya. I-focus mo ito. So victory is not a once for all matter. It is taking Christ as victory moment by moment. Nakita niyo si Pedro, lumalakad sa tubig, may victory. Pero dahil nakatingin kay Lord, nung tumingin sa malalakas na alon, ano ang nangyari sa kanya? Lumubog at dahan-dahan siyang lumulubog. Mga magulang at mga kapatid, it is taking Christ as your victory moment by moment. Dahil moment by moment, marami tayong balakid na makakaharap at mararanasan. Your attitude becomes one of depending on Him. So, with that, ay makikita po natin na paano ngayon kapag tayo ay nag-fail, will you be discouraged and say it doesn't work? I cannot be a victorious Christian. Kung tayo ay nag-fail, did you ever see a baby learning to walk? What happens? After a few steps, hindi po ba yung tinuturoan natin lumakad na bata? Minsan, ayan na, he falls down or she falls down. Ano po? Maaring yung bata ay hihiga sa floor o kaya ay iiyak. Hindi po ba? Kung siya'y umiyak, hayaan natin. He has a good cry. And then afterwards,
ang gawin po natin, get her up and then start learning to walk again. Hindi po ba? Gano'n naman? Up. Tapos anong gagawin mo? Tutulungan mo na naman at uling siya na lumakad. At ngayon, sino sa atin ang 10 taon na hindi marunong maglakad? Sino sa atin ang 7 taon na hindi marunong maglakad? 11, 20, di ba lahat tayo marunong nang maglakad? Pero saan tayo nagsimula? Hindi tayo nakakalakad, pero natuto tayo. Ganon din ang katagumpayan. Kapag tayo ay nakita natin na medyo, sabi nga, ang matuwid na tao, minsan nadadapa, 1, 2, 3, pero anong ginagawa? Tumatayo uli, lumalakad at kumiti at sinasabing, in Christ, I can do it because He is the one who gives me victory. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, as I end, don't accept defeat. Tumingin tayo lagi sa krus. Ang krus na walang laman. Ang krus na ito na walang laman. At si Kristo na nakaupo, nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit na namamagitan. Siya po ang dahilan kung bakit tayo ay may katagumpayan. Kay Kristo may katagumpayan. Kay Kristo walang pagkatalo. Araw-araw, lahat na nagbigay ng buong pusong buhay, walang pagkatalo. Hindi ka malulugi. Panalo ka kapag si Kristo ang nasa puso mo at tinanggap mo sa iyong buhay. Hallelujah. In Christ, we have the victory. Let me end by saying, but as many as received Him, to them gave He power to become sons of God. Binigyan tayo ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kapangyarihan. At kasama sa kapangyarihang yon ay ang katagumpayan sa buhay na ito. And so, tayo pong lahat ng mga Kristiyano, bakit po hindi natin ipagmalaki na sa araw na ito ay atin pong sabihin sa buong mundo, we are in a relationship with Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings, and the soon coming King who gives me the victory 24/7. Hallelujah! Glory to Jesus. But thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus. Tayo pong lahat ay mananalangin. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Oh, we love you, Lord. Hayaan po natin ang oras na ito ay oras upang tayo'y magbigay ng simpleng minuto para sa ating Panginoon, sa ating Diyos, upang tayo ay makapagpasalamat sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay. Tayo'y nagtitiwala. Hindi na muli tayong mabubuhay na talunan. Hindi na muli tayong mabubuhay in bondage sa mga kahinaan, kasalanan, sa fear, sa anxiety, sa worries in life. Narito ang ating Panginoon. Christ's victory is the answer. Pwede niyang kalagan ang lahat ng pagkaalipin mo sa mga bagay na hindi nakaluluwalhati sa Kanya. As we raise our hands towards heaven, kung sa oras pong ito ang unang pagkakataon na napunta ka sa lugar na ito, nais kong anyayahan ka upang sa gano'y maranasan mo rin ang katagumpayan. Ibukas mo lang ang puso mo, maniwala't manampalataya ka na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, subalit na buhay na maguli, upang tayo mabuhay hindi na sa kasalanan, kundi sa kabanalan at sa katwiran. Sumunod ka sa maikling panalangin na ito na aking babanggitin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Narinig ko ng maliwanag ang iyong makapangyarihang salita. Lumalapit po ako sa iyo ngayon ng buong pagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal at makapangyarihang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso sa aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking sariling tagapagligtas. Panginoon ng aking buhay. Pasimula po ngayon,
Simula ipinapangako ko, ngayon, ipinapangako babasahin ko, babasahin ipamumuhay ko ipamumuhay ang iyong salita. ang iyong salita. Mamahalin kita, Mamahalin kita, paglilingkuran, paglilingkuran, at hihintayin at ng hihintayin buong katapatan ng buong katapatan hanggang sa ikaw ay bumalik na hanggang muli. sa ikaw ay bumalik. Salamat po, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, narito ang mga anak mo, ang mga kamay nila'y nakataas. Ang mga puso po nila, inilalapit nila sa iyo. Lord, ang mga anak mo na umiiyak sa tindi ng mga pinagdaraanan, nalungkot, hirap, sa tinding sakit na pinagdaraanan. Oh, in the name of Jesus, marahil ay nagkatroma na sila. Marahil, Panginoon, sa mga oras ito, they are experiencing acute anxiety, depression and oppression. Oh God, sabihin niyo po kung anong mga kailangan niyo sa Lord ngayon. Naririnig po kayo ng Panginoon. Naririnig po kayo ng Panginoon. Hallelujah, yes. Sakit at karamdaman, lumayas kayo. Sa pangalan ng Jesus, I decree the healing power of God. In the name of Jesus. Oh, mga malalalim na mga suliranin, sa pangalan ng Jesus, God, restore your people, oh God. Restore the love. In the name of Jesus, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, hawakan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. In the name of Jesus, and let the mighty touch of God be upon your people. Let the mighty touch of God. We are victorious people. We can never allow the devil, hallelujah, to triumph over our lives. Christ is your victory. Christ is your victory. Hallelujah. Raise up your hands towards heaven. Lord, I pray sa bawat isang naririto, Panginoon, kikilos, kumilos, at patuloy kang kikilos sa aming kalagitnaan. Inaangking ko ang katagumpayan, hindi lang ngayon, kung hindi hanggang sa ikaw ay muling bumalik. Ang mga taong ito ay patuloy na makikita ang kanilang magandang ngiti, kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat, ang katagumpayan na ikaw ang siyang nagkakaloob. Thank you, Lord. To God be all the glory. Solid Deo Gloria. Praise be the name of the Lord. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.